Sa nakaraang kwento natin ay sinabi ni Evil Kiga kay Yeonwoo na napakatalino talaga niyang tao, at sa pagpapatuloy ng kwento. Sinabi naman ni Evil Kiga na kagaya nga ng kanyang nakikita sa paglalaban nina Agares at Hermes na napaka-intense. Ang stage na pinaglalaban nila ay napinsala ng husto kaya naman temporaryo itong hindi magagamit. Ang halos lahat ng manlalaro na namamalagi sa ika-21 na palapag ng tore ay namatay at ang mga protest galing sa ibang clan at manlalaro ay nagsidatingan. Ipinaliwanag ni Evil Kiga na ang bureau daw ay hindi na magdadagdag ng parusa subalit ang ibang clan at manlalaro at hindi na ipinagpatuloy ni Evil Kiga ang kanyang sinabi dahil sinabi ni Yeonwoo sa kanya na kung sinasabi niya ba na ang mga clan at manlalaro ay may sama ng loob sa kanya. Tugon naman ni Evil Kiga na kagaya nga ng kanyang inaasahan sa kanya na alam niya na ang bagay na ito. At dagdag niya na yun lamang ang kanyang sasabihin. At sinabi niya pa na inaasahan niya na pagsipagan niya pa ng husto upang matapos niya ang pagsubok sa natitirang palapag ng tore. Kagaya nga ng babala ni Evil Kiga sa kanya ay hindi nila maiiwasan na hindi mapansin ng malalaking clan. Halata naman na ang mga humahabol kay Braham at Sesha ay hahabulin pa rin nila sila. Kaya naman masyado ng delikado ang manatili sa ika-24 na palapag ng tore. Linisan nila ang tore at pumunta sila sa nayon ng isang sungay na tribo. Pagkarating nila sa nayon ng isang sungay na tribo ay nagtataka naman si Eudora King bakit naging mas maingay ang mga katribo niya ngayon. Napansin naman nila ang Marshall King at bigla na lamang nila itong nilapitan at tinanong ni Fante na kung ano ba ang nangyayari. Sinabi naman kaagad ng Marshall King na patay na si Yano na siyang ikinagulat naman nila. Ang taong responsable sa pagpatay sa kanya ay ang Bow God ng Asher Sword Clan at ang pangkat na kanyang ipinadala upang hanapin ang Bow God ay natalo rin. Kasama na ang matanda na si Kerem, at ang White Horse King at 6 na tao ang namatay at ang natitirang siyam ay nakabalik ng kritikal ang kondisyon. Nanghina naman si Eudora dahil sa kanyang nalaman at hinawakan siya ni Yeonwoo at sa isip-isip ni Yeonwoo na kung bakit bigla na lamang inatake ng Bow God ang isang sungay na tribo. Galit naman na tinanong ni Fante ang kanyang ama na kung ano na ba ang kanyang pinaplanong gawin ngayon. Sinabi naman ng Marshall King na hahanapin pa rin nila ang Bow God dahil nagawa ito ng Bow God sa kanila ay parang inaakala ng Bow God na mahina sila. Sinabi niya pa habang umiilaw ang kanyang mata na babaliin niya ang leeg ng Bow God. Bigla namang inutusan ng Marshall King ang kanyang mga alip-ores na maghanda silang lahat. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na magiging maingay na naman ang tore at napagdesisyonan niya naman na pupuntahan niya si Henova. Nakarating na si Yeonwoo sa pagawaan ni Henova at tinanong niya naman agad ito na kung mayroon ba siyang alam patungkol sa Philosopher's Stone. Nagtataka naman si Henova at tinanong niya si Yeonwoo na kung ano bang kalokohan ang kanyang sinasabi at kung nagbibenta daw ba ito ng drugs. Tugon naman ni Yeonwoo na hindi dahil napaka-importante ng topic na ito. Ipinaliwanag naman ni Yeonwoo kay Henova ang sinabi ni Braham sa kanya. Sinabi ni Braham na ang tanging maitutulong niya lamang ay ang teorya at eksperimento patungkol sa Philosopher's Stone at si Henova lamang ang makakapag-implement nito ng maayos at kinakailangan din nila ng tulong ng ibang tao. Nang matapos ng ipinaliwanag ni Yeonwoo kay Henova ay tinanong niya naman ito na kung tutulungan niya ba sila. Namula naman ang pisngi ni Henova at tinanong niya naman si Yeonwoo na kung sino pa ba ang tutulong sa kanya. Sinabi niya pa na tutulungan niya lamang sila dahil napaka-interesado pakinggan ng Philosopher's Stone. Napangiti naman si Yeonwoo dahil ayon sa kanya nakatulad pa rin ng dati si Henova. At dito dumating si Braham at binati niya naman si Henova at sinabi nito na matagal-tagal din silang hindi nagkita. Sinabi naman ni Henova na 20 taon na ang nakakalipas at tinanong niya naman ito na kung paano niya ba nakilala ang bastardong yun at ang kanyang tinutukoy ay si Yeonwoo. Sinabi niya pa na nagagalak siyang makita siya ulit. Nandito rin ang pinunong matanda ng isang sungay na tribo at sinabi niya kay Henova na inaasahan niya na hindi pa siya nangangalawang. Masayang-masaya naman si Henova dahil hindi niya naiisip na ang Bloody Philosopher ay sasabihin ang ganon at kung sa gayon ay sabay-sabay silang mamamatay. Nang makita yun ni Rebecca ay napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung ano bang klaseng line-up ito. Inanunsyo naman ni Yeonwoo na dahil nagtipon sila ay uumpisahan na nila ang kanilang pagpupulong.
Ipinaliwanag niya na kailangan nilang makumpleto ang Philosopher's Stone nang sila-sila lang. At dito inilatag ni Yeonwoo ang diagram na kanyang ginawa. Sinabi niya naman na sabay-sabay nilang intindihin ang formula at papalitan ang dapat palitan. At kapag nakapagdesisyon na sila ay mai-implement na ito ni Henova. Mabilis naman ang usad ng kanilang pananaliksik at parang makukumpleto na ng mabilis ang Philosopher's Stone ngunit mayroon lang isang problema. Makalipas ang isang buwan, ay paulit-ulit naging palpak ang kanilang pagsasaliksik sa Philosopher's Stone upang makumpleto. Napahawak naman sa ulo si Braham sabay sabi niya na malapit na nila itong makumpleto subalit palpak pa rin at sinabi niya na nakakapagod ito. Maging si Yeonwoo ay nahihirapan na din at sa isip-isip niya na nakahanap na sila ng paraan upang magawa ang Philosopher's Stone at ang pinagkukunan ng kapangyarihan nito ang Magic Core. Subalit walang paraan upang maisalin ito sa vessel at parang mababaliw naman siya dahil dun. Tinanong naman ni Rebecca si Yeonwoo na paano kung manghingi sila ng tulong sa iba at baka makakita sila ng solution kung titignan nila sa ibang pananaw. Tugon naman ni Yeonwoo na hindi pwede dahil hindi nila maaaring pagkatiwalaan ng ibang tao maliban sa nandito ngayon. Sinabi naman ni Rebecca na iniisip niya ang isang tao na angkop dito. Tinanong naman siya ni Yeonwoo na kung sino ba ang taong yon. Tugon naman ni Rebecca na si Victoria. Tugon naman ni Yeonwoo na gusto niyang makita si Victoria subalit hindi niya alam kung nasaan ito at tinanong niya naman si Rebecca na kung ano ba ang kanyang gagawin. Tugon naman ni Rebecca na hindi siya sigurado subalit mayroong isang lugar na alam niya na pinupuntahan ni Victoria. Tinanong naman siya agad ni Yeonwoo na kung saang lugar yan dahil pupunta niya agad yan. Nagdadalawang isip pa si Rebecca na sabihin subalit sinabi niya rin naman. Makalipas ang ilang minuto ay nandito na sila sa lugar at parang bahay aliwan nito. Sinabi naman ni Edora na hindi niya lubos akalain na ang isang mahusay na magician ay nandito sa lugar na ito. Ipinaliwanag naman ni Rebecca na si Victoria daw ay isang guro na nagtuturo ng kanyang magic spells at kapag naman sinusubukang magtago ni Victoria ay pumupunta ito sa kanyang guro. Nagtatakang tanong naman ni Yeonwoo sa kanyang isipan na kung ang guro ba ni Victoria ay nandito sa ganitong klaseng lugar na ito. Mayroon namang lumapit na isang babae kay Yeonwoo na siyang ikinagalit naman ni Edora habang sa isip-isip ni Yeonwoo na kailangan niyang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon bago pa man may makakakilala sa kanya. Bigla namang dumating ang miyembro ng Night Watch at tinawag niya sina Yeonwoo. Tinanong naman siya ni Yeonwoo na kamusta naman ang kanyang ipinapagawa sa kanya. Ipinaliwanag ng taga-Night Watch na una ay hinanap niya muna ang lokasyon nito at minungkahi niya na sundan nila siya. Sinabi niya pa na ang taong ipinapahanap niya ay nasa ika-8 palapag ng tore. Habang umaakyat sila sa hagdan ay pakiramdam naman ni Yeonwoo na parang mabubulok ang kanyang ilong dahil sa baho ng droga dito. Pagkarating nila sa isang silid ay binuksan naman kaagad ni Yeonwoo ang pintuan at tumambad sa kanya ang maraming babae at nagsalita naman ang isang babae na malaki ng kokomelon at sinabi niya na hindi niya naman ito ipinatawag. Binuksan naman agad ni Yeonwoo ang kurtina sa higaan at tinanong niya ang babae na kung siya nga ba si Anastasia. Tinanong naman ng babaeng malaki ang kokomelon si Yeonwoo na kung kilala niya nga ba siya. Gumana naman ang katangian ni Yeonwoo na cold-blooded at pinapanatili ang kanyang katatagan. Nakakuha siya ng panlaban sa pang-aakit sa kanya. At nakakuha rin siya ng malakas na immunity sa spell. Napatanong naman si Yeonwoo na kung ginagamitan ba siya ni Anastasia ng spell na tinatawag na seduction. Tinanong naman siya ni Anastasia na kung bakit niya siya hinahanap. Sinabi naman ni Yeonwoo na gusto niyang makita si Victoria. Mayroon namang umilaw sa harapan ni Anastasia at bigla na lamang itong nagulat at nang walang ano-ano bigla na lamang sumabog sa lugar na kung nasaan sila. At dito nawasak ang lugar gawa ni Yeonwoo at ipinalabas nito ang kanyang Heavenly Wing Mana Control at ipinalabas na rin ni Anastasia ang kanyang kapangyarihan at nang makita yun ni Yeonwoo ay sa isip niya na ito ang hugis ng isang gumiho at napatanong na kung ito ba ang sorcery ng gumiho. Bigla naman silang sumugod sa isa't isa at habang papasugod sila sa isa't isa ay bigla naman silang natigilan dahil narinig nila ang pamilyar na boses na pinapatigil sila sa paglalaban. At dito ang pumihil sa kanilang paglalaban ay si Victoria at parang pagod naman si Victoria. Bigla namang lumabas si Rebecca at tinawag niya si Victoria. Nagulat naman si Victoria dahil nakita niya ulit si Rebecca.
Nanginginig naman niyang sinabi na nasisigurado niya na namatay siya sa dungeon. Nilapitan naman siya ni Rebecca at sinabi niya na ayos lang siya at tinanong niya ito na kung ayos lang ba siya. Makalipas ang ilang minuto ay nagtiyaan na sila habang si Victoria naman ay parang malalim ang iniisip. Ekwenento naman ni Victoria sa kanila na pagtapos daw silang tulungan ni Yeonwoo na makatakas sa King Mie's Palace ay hinabol sila ng mga misteryosong tao, at ang nasisigurado niya lamang ay ang mga taong yun ay hindi galing sa maliit na clan. Pagkarinig ni Yeonwoo ay ang unang pumasok sa kanyang isipan ay ang Devil Army. Ipinaliwanag naman ni Victoria ang nangyari na pagtapos silang habulin ng ilang araw ay nagdesisyon si Khan na labanan ang mga bastardong humahabol sa kanila at bigla na lang nawala si Khan at sinubukan niyang hanapin ito ngunit hindi niya na ito matagpuan. Naalala naman ni Victoria ang nangyari at nang maalala niya iyon ay napaluha naman siya dahil dun. Niyakap naman ni Anastasia si Victoria dahil umiiyak ito at sinabi nito kay Yeonwoo na hindi niya alam kung ano ang sadya niya dito subalit si Victoria daw ay hindi siya makakayang makausap sa ngayon at minungkahi niya naman na umalis na lang siya. Kaagad namang umalis si Yeonwoo at habang naglalakad sila ay nagkwento naman si Rebecca na nakasama niya ng ilang taon si Victoria sa bundok ng 5 elemento subalit ito ang kauna-unahan niyang nakita ito na nagkakaganito. Dahil ang Victoria na kanyang kilala ay walang hiya subalit mayroong taglay na kabaitan. At mas malakas ito kahit kanino man. Tinanong niya naman si Yeonwoo na dahil ba sa pagkakasala niya sa kanya at kay Khan kaya siya naging ganon. Bigla namang may lumitaw na isang libro sa kanilang harapan at nagtataka naman silang dalawa dahil sa libro. Pagkahawak ni Yeonwoo ng libro ay sinabi naman ni Anastasia na ang kanyang disipulo ay gusto itong ibigay sa kanila dahil humihingi siya ng tawad dahil hindi man lang siya nakatulong sa kanila. Dagdag niya na hindi niya alam kung bakit ito ginagawa ni Victoria subalit iminungkahi niya naman na dahil nasa kanila na ang librong ito ay huwag na siya magpakita ulit dito. Sinabi naman ni Rebecca na ang librong ito ay ang pananaliksik na papel na pinaplano ni Victoria na i-anunsyo sa Magic Tower. At dagdag niya na ito ang pananaliksik ni Victoria ng matagal na panahon na at hindi niya naman lubos maisip na ibibigay niya ang librong ito. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na ganun na nga lang baka guilty si Victoria sa nangyari. Habang pinagmamasdan niya ang libro ay naisip niya baka makatulong ang librong ito sa pananaliksik nila sa Philosopher's Stone. Nang mapasa kamay na ni Braham ang libro ng pananaliksik ni Victoria ay masayang-masaya naman ito at base sa bagong kaalaman na kanilang nakalap ay inumpisahan nilang muli ang pananaliksik patungkol sa Philosopher's Stone. At ang resulta ay natapos na nila ang pananaliksik sa Philosopher's Stone. Sa mahabang panahon ay nakumpleto na nila sa wakas ang formula. Nakakahiyaman para sa kanila na kahit may resulta na ay hindi na nila mauulit ang ganito at hindi niya lubos maisip na gagamit sila ng 10,000 kaluluwa para lang magamit ito. Sinabi ni Henova na maswerte sila dahil nasa kanila na ang mga sangkap na kinakailangan. At magiging malaki ang kanilang problema kapag napasa kamay ito ng mabangis na bastardo. Inilatag na nila ang mga sangkap at sinabi naman agad ni Braham na umpisahan na nila. Tinignan naman ni Yeonwoo ang mga sangkap at inumpisahan niya na agad itong lamunin ng kanyang Bathory's Vampiric Dagger at habang linalamon niya ito ay parang nahihirapan naman siya at sa isip-isip niya na mayroon lamang siyang isang pagkakataon at mamamatay siya kapag nagkamali siya. Nagtipon-tipon naman ang mga sangkap sa kanyang harapan at bigla na lang itong nabuo na parang hugis itlog. Nasiyahan naman si Yeonwoo dahil ang sisidlan ay kumpleto na at ang susunod niyang gagawin ay ipagsama ang Philosopher's Stone na may magic source at Devil Core ni Aga Race. Maya-maya pa ay biglang lumabas sa kanyang sistema ang Corrupted Philosopher's Stone na may kategorya na pang-isahang kamay na sandata na mayroong ranggo na A. Sa lahat ng hindi mabilang na enerhiya na mayroon sa mundo ay ang pinakapurong enerhiya ay ang kaluluwa ng tao. Ang batong ito ay ginawa sa pamamagitan ng pag-refine ng kaluluwa ng mga tao ayon sa direksyon ng Emerald Tablet. Ang Report of Deep-Seated Grudge naman ay nagmula sa enerhiya ng demonyo na nagmula sa Devil Core ni Aga Race. Ang sama ng loob na nasa Philosopher's Stone ay mas mapapalakas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mahika. Gayunpaman, magbabayad ang nagmamay-ari nito sa paggamit ng kapangyarihan na ito. Ang artifact na ito ay bihira dahil isa lamang ito sa tore. Kaya naman kaugnay na ito ng nagmamay-ari at imposible itong maibenta o may bahagi sa kung sino man.
Nagbabala naman ang sistema na ang artifact na ito ay nagtataglay ng malakas na sumpa. At ang nagmamay-ari nito ay may tsansang malamo ng sumpa kaya naman minungkahi ng sistema na ingatan niya ito sa paggamit. Kumpleto na ang artifact subalit hindi pa ito magagamit dahil kinakailangan itong makakonekta sa umiiral na magic organ. Mayroon namang malakas na sumpa ang nasa artifact at kapag nakonekta na ito sa umiiral na magical organ ay kinakailangan ito ng espesyal na atensyon. Habang nagaganap yun ay sa isip-isip naman ni Yonwoo na sa huling hakbang ay ikokonekta niya ito sa kanyang magic circuit. Lumabas sa kanyang sistema na ang kapangyarihan ay nakasynchronize na sa kanyang katangian na tinatawag na Demonic Dragon Body Trait. Nang naipagsama niya na ay bigla naman itong hinigop patungo sa kanyang dibdib at malakas ang enerhiya na umaapaw sa lugar at inutusan naman agad ni Braham ang pinunong matanda na mag-set up siya ng barrier dahil ang enerhiya ni Cain ay baka lumabas at sinang-ayunan naman agad yun ng pinunong matanda. Napapasalag na lang si Braham dahil sa lakas ng enerhiya ni Yonwoo at unti-unti namang naging payapa ang daloy ng enerhiya at naramdaman din ng mga alip-oras ni Yonwoo ang enerhiya mula sa Philosopher's Stone at napatanong na lang si Shannon na kung ito ba ay gawa ng Philosopher's Stone. Nakaramdam din si Rebecca at napasabi na mas malakas ang liwanag ng divinity niya at sinabi niya pa na sa puntong ito ay makakapag-evolve na siya sa pagiging isang divine spirit o banal na espiritu mula sa normal na espiritu lang. Ipinalabas naman ni Yonwoo ang kanyang kaliskis ng dragon at ginamit niya ang mata ng dragon at nang walang ano-ano'y bigla na lamang may sumulpot na itim na bagay sa kanyang harapan na siyang ikinagulat niya naman. Pagkapasok niya sa itim na bagay ay napatanong naman siya na kung ito na nga ba ang sama ng loob ng Philosopher's Stone at ayon pa sa kanya na delikado ito dahil kung magpapabaya siya ay kakainin siya ng buhay dito. Mayroon namang isang tao ang kanyang natatanaw at tumatawa ito. Napasabi naman ng taong ito na hindi pa ito ang oras. Napangiti naman ito at sinabi niya na kaunti pa pagtapos nitong mahinog ay babalik siyang muli upang kainin siya. Narinig naman ni Yonwoo ang kanyang pangalan na tinatawag siya ng paulit-ulit na Cain at bigla na lang siyang nagising. Bumangon naman siya agad at tinanong niya si Braham na kung ano ba ang nangyari sa kanya. Sinabi naman ni Braham na parang wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa labas at napasabi na lang ito na malaking pinsala ang kanyang naidulot. Tinanong naman ng pinunong matanda si Yonwoo na kung kamusta naman ba ang Philosopher's Stone at kung magagamit niya na ba ito. Napangiti naman si Yonwoo at tinanong niya ang mga ito na kung gusto ba nilang subukan ito. Makalipas ang ilang araw ay kinakausap ni Sesha si Nike at sinabi nito na kainahinala ang kanyang tiyuhin na si Cain itong mga nakaraang araw dahil hindi na ito nakikipaglaro sa kanya dahil mayroon itong ginagawang importanteng bagay at maging si Braham. Napasabi na lang si Sesha na sumusobra na talaga ang kanyang tiyuhin at tinanong niya si Nike kung tama ba siya at tinawag niya itong Chirpy. Tugon naman ni Nike na nakikiusap siya kay Sesha na tawagin niya siya sa pangalang Nike at huwag sa Chirpy. Sinakal niya naman si Nike at sinabi niya na si Chirpy ay si Chirpy pa din. Sa isip-isip naman ni Nike na sina Sesha daw at Yonwoo ay pareho silang ginagawang katatawanan siya. Niyakap naman ni Sesha si Nike at tinanong niya na kung ano ba ang ginagawa ng kanyang tiyuhin ngayon. Tugon naman ni Nike na baka naglalaro ito kasama ang kanyang mga kaibigan ng matindi at nagkakasiyahan. Lumipat ang eksena at dito tumilapon ng malayo si Shannon at si Yonwoo naman ay sinasanay niya ang kanyang kapangyarihan at ngayon ay itim na enerhiya na ang bumabalot sa kanyang espadang Vigrid. Mukhang napinsala naman si Shannon dahil sa ginawang pag-atake ni Yonwoo sa kanya at habang pinagmamasdan niya si Yonwoo ay napatanong naman siya na kung ito ba ang kapangyarihan ng Philosopher's Stone. Sa isip-isip naman ni Shannon na hindi niya nakakayanan ito at naaalala niya noong una silang maglaban ni Yonwoo at sa isip niya na parang bata lamang daw ito dati at isa lamang baguhan na swordsman at hindi niya naman inaasahan na ang laki na ng pagbabago ni Yonwoo. Naiinis naman siya dahil iniisip niya na hindi siya maaaring sumuko ngayon dito dahil marami na siyang nakalaban kasama ang kanyang master. Bigla na lamang lumabas ang kanyang sistema at ayon dito ang malakas na kagustuhan ay nagising ang isang devil's blessing. Binati naman siya ng sistema dahil mas pinalakas na ang kanyang devil's blessing bilang base na kakuha siya ng hakbang malapit sa kamatayan. Ang Death Knight na si Shannon ay sumasailalim sa bagong pagpapalit. Ang kanyang dating antas ay dinagdagan naman ng isa.
Nakatanggap siya ng impluwensya ng titulo na tinatawag na One Who Leads Death. Umilaw naman ng tudo si Shannon habang naghahanda siya ng pag-atake. Tagumpay naman ang pag-evolve ni Shannon sa pagiging isang Death Noble. Ang Death Noble ay isang knight na namatay dahil sa pakiramdam na mali na hindi nagawang makalampas sa kabilang mundo. Ang iilan sa mga Death Knight ay nakakatanggap ng kapangyarihan at posisyon mula sa Panginoon ng Impyerno. Ang kamatayan ay palagi silang sinusundan kahit saan man sila magpunta. At kapag na-promote sila sa kanilang posisyon, ang lawak ng kanilang kapangyarihan na nagagamit ay tataas din. Kapag mas malaki ang kapangyarihan, ang kanilang posisyon ay tataas at maaari silang makagawa ng squad ng sundalo. Namangha naman si Rebecca dahil sa ipinakita ni Shannon at habang pinagmamasdan niya ito ay napasabi na lang siya sa kanyang isipan na nakakatakot ito at tiningnan niya naman si Yeonwoo at ayon sa kanya na maaari nang makapagdulot ng pinsala si Shannon kay Yeonwoo. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay bigla na lamang sumugod si Shannon kay Yeonwoo at hindi man lang umalis si Yeonwoo sa kanyang kinatatayuan at nang walang ano-ano bigla na lamang sumabog sa lugar na kung saan sila naglalaban. Pagtapos noon ay unti-unti namang nawala ang pagsabog at ang usok na nalikha nito at napasabi na lang si Braham na kahit na tinatawag pa nilang Master si Cain at si Cain ay mga alip-oras niya lamang ito kaya naman nagtataka siya kung bakit magkapareho lamang ang lakas ng mga ito. Tinanong naman ni Braham si Yeonwoo na kung kamusta naman ba at kung maayos na ba ang pakiramdam niya ngayon at ang Philosopher's Stone daw ay mahusay ito kagaya ng sabi-sabi. Tugon naman ni Yeonwoo na nagsisisi siya dahil ang tatlong alip-oras niya ay hindi mapipigilan sa paglakas at sina Han Ryong at Rebecca daw ay hindi pa nila maibabalik ang kanilang kapangyarihan noong sila pa ay nabubuhay. Napabuntong hininga na lamang si Braham at sinabi niya ulit na sila ay mga kilalang master sa kani-kanilang larangan. Minungkahi naman ni Yeonwoo kay Braham na bilasan niya nang hanapin ang kanyang kabanalan ulit. Pinasalamatan naman siya ni Braham dahil sa pag-aalala niya sa kanya subalit ang gawain daw na ito ay hindi madali. Sa isip-isip naman ni Braham na walang ni sino man na manlalaro ang nakakuha ng pagka-Diyos sa kasaysayan ng tore. Mayroon naman sabi-sabi na kung paano nagawa yun ni All for One. Mayroon namang napagtanto si Braham at sinabi niya kay Yeonwoo na huwag niyang sabihin sa kanya at tumango naman siya sabay ngiti niya kay Braham at sinabi niya na nasubukan niya na ang function ng bato kaya naman minungkahi niya na sa susunod naman na hakbang ang kanilang gagawin at nang marinig yun ni Braham ay laking gulat niya naman. At sinabi ni Yeonwoo na bubuwagin nila ang mga mangkukulam at sagipin ang kanyang anak na si Ananta. Makalipas ang ilang araw ay pumunta na sila sa Kelat Auction House. Habang naglalakad si Yeonwoo ay napapasabi na lang si Shannon na ang lugar na ito ay palaging maingay at nagtataka naman siya na kung bakit ang dami ng tao dito dahil hindi naman espesyal na araw ito. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na nagawa niyang maitago ang totoo niyang mukha sa pamamagitan ng item na skin mask na hiniram niya mula sa isang sungay na tribo. Binabasa niya naman ang mapa at naisip niya na malapit na dito ang kanyang hinahanap. Sa kanyang paglalakad ay nakita niya naman agad ang kanyang hinahanap at ito ang West Wind Union at ito ang lugar na kung saan madalas may kalakalan ang kanyang kapatid. Sa lahat ng mga unions ay ang lugar na ito ay isa sa pinakamalaki. At kung magbebenta siya ng bagay dito ay mabilis lamang itong kakalat. Pagkapasok ni Yeonwoo ay binati naman siya agad ng tao at sinabi niya na I love you subalit pinalitan niya ito ng customer. Sinabi naman ng lalaking ito na inaasahan niya na pipiliin niya pa rin si Atren sa susunod. Nagulat naman si Yeonwoo dahil parang pamilyar ang boses na ito para sa kanya. Naalala niya naman ang misteryosong mga ngalakal na nagpakilalang sa kanya na palagi siyang inaalok ng mga bagay-bagay noong nasa tutorial pa siya. Tinanong naman siya ng mga ngalakal na kung ano ba ang kanyang maitutulong. Sinabi naman ni Yeonwoo na nandito siya para magbenta. Napangiti naman ang mga ngalakal at sa isip-isip niya na kahit sino ay malalaman na isang baguhan lang ang lalaking ito at pinaplano niya naman na lokohin ito. Tinanong niya naman si Yeonwoo na kung ito ba ang kauna-unahan niya sa lugar na ito. Tugon naman ni Yeonwoo na oo. Masayang sinabi naman ni Atren na tama ang lugar na kanyang napuntahan at nagpakilala siya na sila ang tinatawag na West Wind Union na pinakamatapat sa lahat ng union ng mga ngalakal. At minungkahi niya naman kaagad kay Yeonwoo na ipakita niya sa kanya kung ano man ang kanyang ebebenta.
Agara namang hinalungkat ni Yeonwoo ang kanyang bag at ipinalabas niya ang mga gusto niyang ibenta. Habang kumikinang ang mga item ay masayang-masaya naman si Atren at sa isip-isip niya na ang mga item na ito ay matatas na klase at ang mga item na ito ay hindi makayang magamit ng baguhan na katulad daw ni Yeonwoo. At napatanong siya sa kanyang isipan na kung saan niya ba nakuha ito. Sinabi niya naman kay Yeonwoo na ang mga item na ito ay maganda ang kalidad. Sa isip-isip niya naman na walang item na hindi niya makukuha. Sinabi niya naman kay Yeonwoo na subalit nakakahiya lang ito at ipinaliwanag niya kay Yeonwoo na ang nandito sa item ay hindi naalagaan ang letter ng rune kaya naman nawasak ito. At ang katibayan naman nito ay labis na nawala. Sa makatuwid ang presyo ng mga item na ito ay bumaba sa kalahati kumpara sa orihinal na presyo nito. Nagpanggap naman si Yeonwoo na parang baguhan sa kanyang reaksyon. At tinanong niya si Atren na kung ganun na nga ba yun kasama. Sa isip-isip naman ni Atren na ang tunay na mangangalakal ay alam kung paano makipag-usap sa nagbebenta at nagulat naman siya sa sinabi ni Yeonwoo at napatanong sa kanyang isipan na kung samobra na nga ba siya at napagdesisyonan niya naman na ititigil niya na dito sa ngayon. Agara namang ipinakita ni Atren ng papel at ipinaliwanag niya na kahit hindi man naalagaan ang mga item ng tama ay magagawa naman nilang may benta ito sa magandang presyo kapag inayos nila ito ng kaunti. Sinabi niya pa na dahil dinala niya ang napakaraming items na ito ay gusto nilang panatilihin ang magandang relasyon sa kanya sa hinaharap kaya naman tataasan niya ang presyo para lang dito. Tinanong niya naman si Yeonwoo na kung ano ba sa tingin niya. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.